What's up guys? It's me again, Rowena Sullivan, ang inyong lingkod para magpakita panibagong upload ng ating video. Tara, samahan niyo ko sa aking kwento ng buhay ng isang Rowena Sullivan. Tara guys, tayo ngayon ay magtatanim. Wala akong magawa kundi magtanggal ng stress. Pag tayo ng mga OFW, alam nyo na, pag na-stress tayo, hahanap tayo ng paraan para makaiwas sa pag-iisip. Ito ang isa sa aking pinakamabisang paraan na ginagawa ko para makasurvive ako bilang isang OFW dito sa bansang Israel. Sa tagal ng ginagawa ko yung ganitong mga guys, talagang yung parang nagsisipag-sipagan ako. Gagawa ko ng mga pagtatanim, pagtatransplant ng mga halaman, kung ano yung parang nakikita ko kasi, nakakakita ako ng buhay. Nabubuhay ko ang isang halaman na nagbibigay din sa akin ng buhay sa puso ko. Nabubuhay ang puso ko na alam ko na may nagagawa akong mabuti. Hindi ako yung bang lumilipas yung mga oras na imbes na mag-isip ako, iniisip ko, mabubuhay kaya ang halaman ko? Magkakaroon ba ng magandang bulaklak ang halaman ko? Lalaki ba siya? Kung pang yung parang kung sa probinsya sa atin, ang pag-aalaga ng hayop ay may buhay. Di ba mga guys? Ganun din ang halaman. Pag-aalaga ng mga halaman ay may buhay din. Kaya kailangan may pagmamahal at meron din yung pagpapahalaga at magbibigay ng oras. Kaya ako bilang isang OFW na nandito, sige, mag piling-piling plantita ba? Mas maigi yung ganito kaysa minsan kailangan ko rin maka-escape sa panonood ng TV, pagdudot ng cellphone, kaya ito ang magiging libangan ko mga guys. Kaya mas mabuti na to. Kaya kung isa ka sa mga nalulungkot, nalulumbay, na may problema, na akala mo sa ilalim ng kaloob-looban mo meron kang dinadalang mabigat na hindi mo mailabas. Kasi lahat tayo may pagdinagdadaanan. Hindi madaling maghilom lalo na pag nasa ilalim ng puso yan. Yung parang nasa ilalim, hindi mo mailabas, hindi ka, lalo na sa pagiging OFW, aminin natin ang totohanan. Hindi natin pwedeng mag-inarte. Hindi natin pwedeng umiyak lagi kasi may trabaho tayo. Hindi tayo pwedeng mag-day off, mag-aliwaliw, mag-inom. Hindi tayo pwede ng ganyan. Ito ang isa sa ginagawa ko. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako totally okay. Meron akong nararamdaman dito sa puso ko na pag nag-iisa ako, alam kong may masakit, may pangungulila, may hinahanap na pagmamahal. Ganyan, kaya ito, may mga maraming katanungan sa puso at isipan ko. Kaya ito ang paraan ko para mawala ang mga yun. Makasurvive ako bilang isang OFW mga guys. Ayan. Tcharan! Diba? Parang nilagyan ko ng mas kulay. Kasi nagbawas ako ng mga halaman doon sa paso. Yung mga Kaya ito, madali lang buhayin. Saka nakakagaan talaga ng pakiramdam sa paligid mo. Ayan, mga tanim ko na yan mga guys. May mga berde. May greens. Ganyan. Pagpasensyahan nyo na, bulol-bulol. Ayan ganyan ang hilig ko lang. Isa rin sa hilig ko pag ako ay nalulungkot at ganitong best part na to mga guys. Yan yung mga tanim ko. Tapos, mapapadungaw ka sa bintana, makikita mo yung paglubog ng haring araw. Makikita mo na natapos na naman ang isang araw, Panginoon. Nagawa ko na naman ang isang trabaho. Lilipas na naman ang isang araw na nilaan ng buhay ko dito sa Israel. Kaya maraming salamat. Kaya itong mga to, ginagawa kong lang, escape ng para may mapaglibangan guys. Kasi
Kung hindi ka gagawa talaga ng paraan, magmumukmuk ka, iiyak ka, nakaw na sigurado ang puso mo, ang dibdib mo, ang isip mo laging pagod. Kaya mas maganda na 'to, yung isip ko ay napupunta sa pag-aalaga ng mga halaman. Parang araw, 'pag ako'y umuwi sa aking tahanan, pupunuin ko rin ng magagandang halaman na bubuhayin ko at kakausapin ko rin 'yan. Alam niyo ba mga guys, kinakausap ko rin ang mga halaman ko. Sinasabi ko na, bigyan mo ako ng magagandang dahon, 'pag may bulaklak, huwag kang makuripot magbigay ng bulaklak. Kasi parang kinakausap ko rin ang sarili ko. Alam kong hindi yan sasagot, pero parang nakaka-release ng stress. Best talaga, best therapy yung para sa akin ang pagtatanim. Kaya 'di ba iniisip ko, saan ko ba ilalagay 'to? Saan ko ba magandang ang green at saka combination na 'to? Ganito mga ginagawa ko, mga lang naman, kasi ang lola ko mahilig din. Kaya hindi niya ako sinusuway kung anong nakapag-iisipan ko. Tuwang-tuwa rin siya na nakikita niya akong gano'n, na imbis na nakaupo o kaya naka-cellphone, nakikita niya akong busy na ganito, na lang. Kaya pinagpala ang Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin. Laging isipin na ang lahat ng bagay sa buhay, ang mga to ay may buhay din. Kaya kung nakakabuhay ka ng mga halaman, ibig sabihin malamig ang puso mo, malamig ang kamay mo sa mga may buhay. Marunong kang mag-alaga, marunong kang magano. Kaya ganyan, sa akin tumutubo lang. Ito yung isa rin sa pampaswerte mga kapatid. Kaya gustong gusto ko tong snake plant. Ganito, diyan ko nakukuha yung mga yan. Pag pipitasin ko na yan. Pag may nakita na akong mga ugat-ugat, yan, diyan ako nakakakuha ng mga pangtanim-tanim ko rin mga guys. Sabi nga talaga nila, bless, nagbibigay ng swerte, nagbibigay ng luck, nagbibigay ng energy ang mga snake plant. Ganyan, 2 variety yung nakita nyo guys. Yan, kaya wala man akong madaming lupa, pero naman ako, nakakasurvive, nakakahanap-hanap ako ng mga tinatanim ko rito. Parang escape talaga, di ba? Ganyan ang style ko. Makakuha, tapos maglilinis-linis, ganyan. Kaya maraming salamat kapatid sa lahat ng nanood ng aking video. Kung hindi ka pa naka-like and subscribe sa aking YouTube channel, baka pwedeng maglambing at i-shout out mo na rin sa akin kung saan ang mga lugar na nakapanood nito, para alam ko rin pong pasalamatan ang i-shout out ang mga taong nanood ng aking video. Hanggang sa muli nating pagkikita.